Angel May Otom, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Toran. Ah! Anyway, mga Lods, I think yan yung isa sa mga kwela moments nung SONA. Mamaya, ibibigay ko sa inyo sa tingin kong dalawang pinaka mainit na topic na sa tingin ko magpo-focus ang administrasyon na to in the next 3 years. Okay, so ngayon muna, something light yung about ka sa mga Duterte at saka kay Nicolas Torre. So, ngayon po, may isang interview si Nicolas Torre na, si General Nicolas Torre na kanya pong sinagot yung mga paratang ni, kasi kung napanood nyo yung mga sinabi ni Baste, tinawag siyang unggoy. 'Di ba? Tinawag siyang unggoy ni Baste Duterte, and yung page din na sumusuporta kay Duterte, ang tinatawag siyang Planet of the Apes. So hindi ko alam kung bakit yun yung tawag ng mga Duterte kay Nicolas Torre. Is it because kayo manggi siya? Actually, okay pa yung Diwata at least yun kamukha lang. I don't mind. Pero yung unggoy kasi medyo below the belt na yon. Kasi nga, of course, hindi naman hayop si General Torre. Panoorin na natin to. Pagwawala ng humanity natin, indication yan, tatawagin kang unggoy. Di ba? Hindi lang naman ako dahil ba maitim ako? Oo nga. Hindi naman siya maitim di ba? Sakto lang, kayo manggilang. Kulay Pilipino, yung regular na Pilipino na brown skin, ganun yung kulay niya, di ba? Grabe naman Lalong-lalo na si General Torre, alam ko taga Mindanao yata siya, di ba? Di ba? Pare-pare tayong Pilipino. Marami pang kasing itim ko na Pilipino. So, correct. Tama yan. Tandaan niyo yung sinabi ni Baste, di ba? Gusto niya daw mambugbog ng unggoy. Kala mo ang gwapo, no? Takot naman. Nagamo ng suntukan, di umattend. Meron pa. Talay. lahat kami unggoy. Yun ang medyo pinapalagan ko talaga. Dahil nawawala ang humanity ng ating mga kababayan. Correct. Mali naman. Sabi ko nga sa inyo, guys, kung gusto nyo, kung meron kayong problemang political or issue sa isang tao, hindi naman din tama na iinisin nyo sila sa panglabas nilang anyo. 'Di ba? Ang mas mag-focus kayo doon sa sinabi, doon sa issue, hindi doon sa pang-itsura, 'di ba? Issue hindi tao, 'di ba? So, si Basti kasi syempre hindi naman siya parang actually kahit yung tatay niya kung naaalala nyo, 'di ba kay Chel Jokno nung araw, inaasar niya na ang laki-laki daw nung ipin, ganyan. And si Laila de Lima din, na isa yan sa mga na tirades ni Pangulong Duterte, 'di ba? And so eto ngayon yung anak, following the suit of the father, ginagawa din kay General Nicolas Torre na sinasabihan na mukha daw unggoy. Di naman, Diyos ko. Yung Diwata nakakatawa pa kasi syempre magkakulay lang sila ni Diwata, pero hindi naman din talaga insulto na kamukha mo si ganito. Who cares about that, 'di ba? Pero yung gawin mong animal yung isang tao, parang mali naman 'yon, 'di ba? So sana magkaroon tayo ng konting hinahon pagdating sa pang-aasar sa tao. Hindi po pwede yan. Hindi porke ikaw ay nasa poder, pwede mong gawin ang gusto mong gawin na pambubuli sa mga mas maliliit sa'yo. Hindi po pwede yan. Okay? So, again, we stood up to the bully ran away. Congratulations! Champion of the world! Yun lang yun. And this is not the first time that the bully ran away. Lahat naman ng bullies, ganyan naman Actually, si Duterte din, kung naaalala nyo, yung kay Trillanes na lang, yung most recent, kung naaalala nyo, di ba, sabi niya, magpapasampal si Trillanes. Magbigay lang ng bank waiver, di ba? Pero hindi naman din natuloy. Hamon pa more.
'di ba? Tapos yung hinamon yung nakipag-debate kay yung payag daw sa debate si Justice Carlo kay Duterte. Anong nangyari? Wala. Doon sa isang yung isa yung nakalimutan ko yung pangalan nun pero again about the West Philippine Sea. Now yung anak naman, oh, 'di ba? Magsuntukan tayo. Tapos sinasabi ni ang palusot ngayon ni Baste, hindi naman niya daw naghamon. Conditional daw 'yon. If magsusuntukan tayo, mabubugbog kita. Di ba that is already a synonymous to an actual fight? Sige, magsuntukan tayo. Pag nagsuntukan tayo, bubugbugin kita. Itetest lang natin yung teorya mo. Yun lang yan eh. O, talay. May mga bullies yan na pag tinanong na nga, pinaupo mo na at tinanong mo na ng diretso, ito ba ginawa mo? I-deny na. Oo nga, di ba? Yun yung ginawa. Tapos yung mga DDS vloggers na nagkakandara pa, kaliligtas dito kay Baste Duterte, okay lang yun. At least alam natin, takot o travel authority pa. Eh di dapat yun yung sinabi niya nung simula pa lang, hindi yung magpa-drug test lahat ng ng gobyerno, lahat ng sangay ng gobyerno, 'di ba? 18,000 yung gusto niyang pa-drug test, patuloy na yung laban. That is an impossible task. 'Di ba? Ang tawag diyan, Herculean task. 'Di ba? Kasi yung alam niyo yon, yung Greek mythology nung araw, 'di ba? May 12 labors si Hercules. These labors are deemed to be impossible even for godly standards. So, pagka merong mga imposibleng bagay na may pinapagawa sa iyo ang isang tao or sobrang laki no, or sobrang trabaho nung isang task, sasabihin ang tawag doon Herculean task. Oh, Baste hindi sumipot. Sayang ang tato, sabi nga ni Taberna. Matapang lang habang sinasabi at nagbibigay ng order. Okay? So again, isarado ko na yung chapter na yan. Hindi natin papayagan yung mga bully na maghari-harian sa needs natin. Oo nga, si General Torre, nakatatlo na yan, di ba? Si Quebuloy, si Duterte, and now si Baste. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, siguro this would close the chapter for the meantime dito sa awayang Duterte versus kay PNP chief. It's very ironic kasi si Duterte nung araw, yung tatay, napakalapit niya sa mga pulis. Tas parang ang nangyari, since nung nalaman yung mga kabalastugan ng mga Duterte na hindi pala talaga sila sumusunod sa rule of law dahil dun sa mga EJK allegedly na pinagagawa nila. Well, ayan, umikot yung naratibo, naging sila na yung kinaiinisan ng mga pulis under Nicolas Torre. Eto wala. Yun lang naman po yung sa akin today. Gaya mga lolo.